Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Nandito po tayo sa ating worship service, June 17, 2020. It's Shimon Christian Baptist Church, San Matthew, Sabela. Sa libro ni Ecclesiastes chapter 6. Dito po tayo sa chapter 6, verse 1 to 10. There is an evil which I have seen under the sun, and it is common among men. Sa verse 2, a man to whom God hath given riches, wealth, honor, so that he wanted nothing for his soul of all that he desired. Yet God gave him not power to eat thereof, but a stranger ate it. This is vanity, and it is an evil disease. 3. If a man beget 100 children and live many years, so that the days of his years be many, and his soul be not filled with good, and also that he have no burial, I say that the untimely birth is better than he. Sa verse 4, for he cometh in with vanity and departed in darkness, and his name shall be covered with darkness. 5. Moreover, he hath not seen the sun, nor known anything. This hath more rest than the other. 6. Yea, though he live a 1,000 years, twice told, yea, hath he seen no good. Do not all go to one place. 7. All the labor of man is for his mouth, and yet the appetite is not filled. 8. For what hath the wise man than the fool? What hath the fool that knoweth to walk before the living? Sa 9. Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire. This is also vanity and vexation of the spirit. 10. That which had been is named already, and it is known that it is man. Neither may be content with him that is mightier than he. 11. Seeing there be many things that increase vanity, what is man the better? 12. For who knoweth what is good for man in his life, all the days of his vain life, which he spendeth as a shadow. For who can tell a man what shall be after him under the sun? For who can tell a man what shall be after him under the sun? O God Almighty, salamat o Diyos sa iyong mga salita. Dalangin po namin, Ama, na bigyan po pagkaunawa ang mga hearers, Ama, na ikaw po ang makita sa mensahe. Dalangin po gamitin mo o kasangkap mo ang iyong lingkod, Ama, na ikaw makita sa mensahe ito, na lagi mo ako ikumpli. Dahil ako lamang po ay yung lingkod, Ama, walang kayang magsalit sa magitan lamang niya. Dalangin ko, Panginoon, na encourage mo mga members to continue to serve. Ganun din po, i-pull mo sila spiritually. At iligtas mo ang virus sa mga mananampalataya at mga hearers. Mga members ng Getsemani Christian Baptist Church, iligtas po sila ng COVID, ganoon din po ang bawat isa. Dalangin po namin ng aming bansa. Alisin mo po, Diyos, ang COVID sa aming bansa upang magkaroon din, O Diyos, ang pagkakataon ng salita. May hasik sa mga unsaved lamang, sa mga unsaved na sa kapaligiran, mga unsaved na sa pamumuha. Ganoon din po sa ibang bansa. Maraming namamatay sa virus, O Diyos. At dalangin ko, Panginoon, na nawa ay may parating ang Ebanghelyo sa mga unsaved. Sa magitan na yung pagkilos sa biyaya mo, Panginoon. In the name of Jesus. Dalangin ko, i-bless mo ang gawain ng Shimon Christian Baptist Church, Shimon Christian Baptist Mission ng Barangay Salvation Alicia. I-bless mo rin, O Diyos. Ganun din po ang mga kapatid na nasa ibang bansa. Si Brother Efren, at ang kanyang asawa, si Maricar doon, at ganun din po ang nasa Norway. Hindi lang po sa Norway, kundi sa kapatiran, nasa Singapore at Hong Kong. Iligtas mo sila sa virus, Panginoon. Dalangin ko rin, hindi lang po sila, kundi sa lahat na saved by grace. Salamat sa lahat. Biyaya o Panginoon Jesus Christ, I pray. Amen.
ating pong Ecclesiastes chapter 6, 1 to 12. The title of this message, The Real Meaning of Life Beyond the Sun. Ano ba ang pinakasentro ng buhay ng tao? Beyond. Ito yung araw, beyond. Under the sun. Pero ang tinutukoy ng Bible, beyond the sun. Unang puntos sa verse 2. A man to whom God had given riches, wealth, and honor, so that he wanted nothing for his soul of all that he desired. Yet God gave it him not power to eat thereof, but a stranger eateth it. This is vanity, and it is an evil disease. Evil disease. Okay? Unang puntos. It is not riches, but reaping. Amen? Oras na unahin mo po ay yung tinutukoy ng Bible, riches, wealth, and honor. Ang mga riches, wealth, and honor na nagmula sa lupa, na nagmula man sa karagatan, ay nagmula rin sa Diyos. Okay? Pag-unahan mo po yung mga bagay nito, yun po ang nasa puso mo. Kahit ayaw ng Diyos, yun yung ginagawa. Bakit? Ano mo gusto ng Diyos? Ayaw ng Diyos ang number 1 ang wealth, riches, and honor. Ayaw niya na mas higit pang honor, riches, and wealth kaysa sa Diyos na lumikha. Yun ang ayaw niya. Kung ang desire ng puso mo ay magkaroon ng kayamanan, magkaroon po ng magandang buhay sa lupa at karangalan, yun pa ang yung minimithi sa puso mo. Ang magandang example dyan ay sa Lucas 12, 19 and 20. Ano ba nakalagay doon? Mayroon pong isang mayaman na sinasabi sa kanyang puso na dahil marami siyang inaani, physical na ani, katulad ko ng palay, katulad ko yung mga imbakan ko ng pagkain. Maliit po yung kamalig niya. Ngayon, gusto niya po yung mas malaking kamalig. Kaya sabi niya, gigibayin ko itong maliit na kamalig. At magtatayo ako ng malaking kamalig na imbakan ng maraming pagkain. At sasabihin ko sa aking puso, sa aking buhay, magalak ka, magsaya ka, kumain ka ng masagana. Dahil meron kang pagkain sa araw-araw, sa buwan-buwan, at sa taon-taon. Kung iyan po ang nanguna na gusto ng heart at ng mind, ang sabi po ng Bible sa verse 2, this is vanity, and it is an evil disease. Ito ay walang kabuluhan. Ito ay mga evil disease. Yung disease na masama, kumakalat. Kamatayan ang resulta. Evil, evil. Kung ganyan ang heart at ang puso natin, evil. Ang mahirap yan, nakakahiya tayo po kung anak ka ng Diyos, yun pa rin ang hinahanap mo. Examine yourself. Tingnan nyo. Tingnan nyo itong COVID. Itong virus na ito. Pag sinabi ng gobyerno, walang pag-alagala sa kalsada. Pag may pag-alagala, huhulihin ko kulong. Sa 10 tao na pag-alagala, masurin naman ng siya. Meron mag-alagala pero kukunti. Ibig sabihin, majority ang sumusunod. Sa Diyos. Magbasa naman kayo ng Bible. Sa 10 tao, maganda kung may magbasa ng 2. Kumpara mo ang Diyos sa virus. Sino mas makapangyarihan? Ang virus o ang Diyos? Yeah. Ang Diyos. Kumpara mo ang Diyos sa gobyerno. Anong mas makapangyarihan? Gobyerno ang Diyos. Ang Diyos. Maliwanag naman na. Kaya nga, masunurin tayo sa mga bagay na kayang supilin ng Diyos. Kayang burayin ng Diyos. Kayang walayin ng Diyos. Pero sa Diyos na hindi nawawala, eternal God.
The everlasting Father. Hindi tayo masunurin. Ha? Si Satan ngayon, masunurin eh. Bakit? Ano ba sinabi ng Diyos kay Satan? Ay, umayos ka Satan. Huwag mong tuksoy ng Panginoong Diyos, umayos naman si Satan. Hindi nakapagsalita. Kasi kilala niya, tagapagsalita. Nagsasabi sa kanya, huwag mong tuksoy ng Panginoong Diyos. Kilala ni Satan yung sasalita. The Son of God, the Redeemer, the Savior. Eh ikaw, nakilala natin ang Diyos sa magitan ng banal na kasulatan. It was revealed by the Holy Bible. And yet, hindi natin ginagawa. Yeah. Huh? Sa Proverbs 15, 16, and 17. Trouble in the home prevents many from enjoying life. Tingnan nyo. Kung gusto nyo lumakad sa kalooban ng laman, magtagumpay ka. Wala kang sinasabi ng bahal, hindi ka magtagumpay. Kasi gagamitin mo yung scientific method. Lahat ng karunong may sa lupa. Magsucceed ka. Pero ibibigay ng Diyos, hindi ka rin masayahin. Hinahanap pa rin yung kagalakan na mula sa taas. Iba yung kagalakan mula doon sa taas kaysa yung kagalakan meron sa lupa. Mayroon maintindihan, ang liwanag sinabi ng Bible. Kahit hindi pinagkalob sa iyo ang pagkain, kahit hindi pinagkalob sa iyo ang karapatan kumain ka ng prutas. Ano yung sabihin? Kahit hindi sirigar mo ang Diyos, inayawan mo ang Diyos, magsipag ka lang, buhay ka. O sige, magsipag ka ngayon, kumita ka ng 500 isang araw o 1,000. May pambili ka ng prutas. May pambili ka ng masarap na pagkain. Kahit hindi ka nanglain sa Diyos, kahit hindi ka nagbabasa ng Bible, kahit regard mo yung utos ng Diyos. Kumain ka. Masagana pa. May mansion ka pa na bahay. May sasakyan ka. Mayroon kang milyon na katupos sa bangko. Kasi lumakad ka yung wisdom ng word. Ang sabi ng Bible, this is vanity. Yung vanity, ibig sabihin ng vanity, walang kabuluhan. Ha? Walang kwenta. It is an evil disease. Ha? Nobody can truly enjoy the gift of God apart from God who gives the gift. To enjoy the gift without the giver is idolatry. Mag-enjoy kayong ipinagkalob sa iyo ng Diyos na karunungan na hindi mo sinasama ng Diyos is idolatry. Ano ka na idolatry? Dalawa ang mahal mo, tatlo ang mahal mo, pare-parehas yan. Ang sabi ng Diyos, ako lamang ang Diyos, dapat mahalin ng lahat ng tao. Unang utos. Kung mahal mo ang magulang mo, mahal mo yung asawa, mahal mo yung mga anak, mas higit pa rin mamahalin mo ang Diyos. Kung ang mga anak ay dapat sila ang hadlang sa paglilingkod, alisin mo sila. Pag ayaw mo, ang Diyos ang aalis. Aalisin nila ang mga bagay nito. Ha? To enjoy the gifts without God is merely entertainment. Ha? Kung ikaw ay nag-enjoy yung regalo ng Diyos, isang entertainment lamang po, paningin ng Diyos yan. Entertainment, para pakitang tao, pakita kaya ikaw ay ano ka lang, magaling ka. Ha? Ang saya-saya maglibang, ano ba yung gusto natin? Ha? Kaya nga, the real meaning of life, beyond the sun. Real meaning. Ha? Ang shortcut dito, mga kapatid, tingnan nyo. Tingnan nyo. Ha? Mag-ipon ka ng pera, mag-ipon ka ng marami para magkaroon ka ng good reputation, magkaroon ka ng wealth, magkaroon ka ng riches, magkaroon ka yung masaganang buhay sa lupa. Kung yan ang nangunguna sa iyo, na kung bakit trabaho ka ng gusto. Mangyan, walang kabuluhan. Ang gusto ng Diyos, magtrabaho ka yung mga bagay na nilikha ni Diyos, katulad ng lupa. Katulad kung magtrabaho ka sa employer, magtrabaho ka ng ayat, ang trabaho meron sa lupa, ang maganda. Yun ay inuuna mo, mangmangdiyo. Ang gusto ng Diyos, unahin mo pa rin ang Diyos pagpasalamatan. Unahin mo pa rin ang Diyos na suportahan ang gawain. Unahin mo pa rin ang Diyos. Kasi yung pong vision dito sa lupa, ay yun po ang kinagagalak ng Diyos sa suportahan ng vision. Suportahan po ang gawain. Saan ka sumuporta? Sa panalangin. Saan ka sumuporta? Financial. Saan ka sumuporta? Ha?
tithes and offering. Yung tithes and offering, nagbigay ka, binabalik naman ng Diyos. Nagbigay ka ng first fruits offering, binabalik naman ng Diyos yan. Hindi lang nakikita na pera, hindi binabalik. Maraming paraan na binabalik ng Diyos yan sa atin. Kaya hindi katalo ng pag tayo po'y nagbigay. The greatest sabi po ng Bible, is to give. But the great is to receive. It is a blessing to receive, but the greatest blessing is to give. Example, God gave His Son. The greatest gift. The greatest is to give. Ibinigay niya ang pinaka-the best. Ikaw, nagbigay ka ba pinaka-the best? Karamihan sa atin nagbibigay yung hindi natin kailangan. Hindi tayo nagbabago mga kapatid. Kailan tayo nagbabago? Kung ganyan ang attitude natin, huwag ka nang magbigay. Inahamon mo ang Panginoon. Magbigay ka heartily. Masayain ka. Ayun po ang gusto natin mga kapatid. Masaya ka nagbibigay, hindi ka nakasimangot. Yeah. Pangalawang puntos. It is not quantity, but quality. A productive life. Hindi niyo po. Yung quantity. Maraming mananampalataya saved by grace. Pagdating sa giving, nakasimangot. Yung quality naman, 10 mananampalataya, pero ang real heart na giver ay tatanto. It is not quantity, but quality. Katulad yan. Meron pong nailibing o meron pong namatay. Kung bakit ang mga tao pumupunta doon sa patay? Kasi mayroong sugat, sayang. Kasi mayroong pagkain doon. Marami sila. Mabot 200, 100. Yun mo. Kung alisin mo yung pagkain, alisin mo yung sugat, meron ba pupunta sa patay? Yung 100 na pumunta, tanggalin mo yung sugat, tanggalin mo yung kinatay na bago doon. Salamat kung meron 10. Yun ang quality. Katulad ni Job, maraming kaibigan. Marami siyang kakilakilalang honorable na kaibigan. Ano nangyari? Nung nawala ang kanyang kayamanan, nawala ang lahat, meron bang natirang kaibigan? Walang quality. Ang mga members, mananampalataya, yan ang hinahanap ng Diyos, ang sabi ng Bible. Real life, yung pinakasentro na genuine na maglilingkod. Kahit anong trials na masasagot pa sa buhay, kahit anong problema, yung kanyang pananampalataya na natili pa rin na pinupuri niya ang Diyos. Yun po ang gusto ng Diyos sa ating buhay. Sa atin kasi kung may problema, meron lang kunting petek ng trials. Nagtatampo na, umalis na, hindi na dumadalo, hindi na nanalangin, hindi na nagbabasa ng Bible. Hoy, hindi mo kilala ang Diyos. Tumayang people naman, mga problema, puro puso. Ayusin mo ang relasyon mo sa Diyos. Ayusin natin mga kapatid. But having all the immorality of this world, kahit magandang ang pamilya, may magandang masaya ng pagkain, may sasakyan, mayroong pera, kung umiiral pa rin ang nakedness, umiiral pa rin ang immorality, umiiral pa rin ang ayaw ng Diyos sa tahanan, hindi pa rin success na pamilya. Ang success ng pamilya, kahit asin ang ulam, kahit kamatis, kung nandyan yung presensya ng Diyos, masaya ay nagtutulungan, nagmamahal, real life, Christian. Sa atin kasi minsan, porque wala tayong masarap na pagkain, nag-aaway-aaway ang pamilya, nagkakaiwalay, nagtatampuhan, naalarma yung mga unsaved. Meron kayong Diyos, pero ganyan ang buhay niyo. Yung sabihin mo, sa amin, hindi kami naliligo, hindi kami magbasa ng Bible, hindi pa ako nalain. Kay Maria ako nalain, sa libuto ako nalain. Pero ang buhay ko ganito. Pinapahiya ko rin, Panginoon, alam mo yung mga wala, hindi ko ganda yun. Protected life. Ang mga anak ng Diyos, lagi pinoprotektahan ng Diyos.
Hindi pabayaan Diyos sa kanyang mga anak. Lagi po, sa ating benefit, sa ating pong paglago sa pananampalataya at paglago ng katawan, ang ating spiritual at ang ating physical. Yun po ang number 1 na tinitingnan ng Diyos sa atin upang magkaroon tayo ng maliwalas na paglilingkod. Dahil mayroon tayong masaganang katawan. Anong masagana? Yung good health to praise the Lord. Yun ang gusto ng Diyos. Minsan sinisira natin ang sigarilyo ang katawan ito, sinisira natin ang alak, sinisira at pinupuyat natin ang katawan ito kahit walang kabuluhan. Ang gusto ng Diyos, ingatan naman ang ating katawan sa pamamagitan ng pagbibigay halaga yung pinahiram ng Diyos sa buhay. Kaya, tingnan niyo po, itong mga bata, kung minsan meron pong question na nagmula sa ating mga relatives, minsan sa atin, sa panig ko naman ng bata. Ang bata ay pinanganak na maayos. After 3 months, after 4 months namatay. Bakit pa pinahintulutan ng Diyos na lumabas pa ang bata na malusog? Kukunin niya rin after 3 months. Ano bang gusto ng Diyos? Okay. Kung yan po ang tanong sa bawat isa, tanungin mo ang sarili mo kung ikaw ba ay nararapat. Magtanong mo ganyan. Amen. Ang Diyos may authority. Siya ang nagbigay, mayroon din karapatan kahit anong oras. Kukunin niya. Isa kanya yun. Yeah. Kung basahin mo ang tao, nagmula sa alabok, din babalik. Saan ang galing ang alabok? Likha ng Diyos. God created the heaven and the earth. Yung earth ay yun ay alabok. Paliwanag yan. May karapatan ka ba? Siya. Kaya tayo dapat mahiya magtanong din na. Kawa, yung hari nga sa lupa magtanong ka sa hari. Kunting bastos lang, papaluin ka yung mga gwardya. Sisipahin ka, wala kang respeto sa mga hari. Gano'n. Natako mo sa labas. Di mas higit sa Holy God, the everlasting God, the eternal God. Pero mapagpatawad pa rin ng Diyos in the name of Jesus Christ. Kaya tayo lagi magpasalamat, mananampalataya, na tayo po ay binigyan pa ng Diyos ang pagkakataon ng humaba ng ating buhay. Para sa gano'n, mag-alit tayo sa ministry ng Panginoon. Kaya naman tayo pag-alit sa ating buhay kung hindi tayo ngayon na. Sa 8 at sa 9 ng Ecclesiastes says, for what hath the wise man than the fool? For what hath the wise more than the fool? What hath the fool that knoweth to walk before the living? Better is the sight of the eyes than the wandering of the desire. This is also vanity and vexation of the spirit. Pangatlong puntos, it is not money but vision. It is not money but vision. Dito sa lupa, kung bakit tayo buhay sa lupa, meron tayong mission na dapat nating tapusin. Kasi tinubos tayo ng Panginoon sa bundok ng Kalbaryo, binayaran tayo ng precious blood. Mas mahal. Kahit anong mahal sa lupa, ay mas mahal pa rin ng precious blood. May layunin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay bawat isa. Meron pong purpose. Hanggat hindi natin matapos yung purpose na hindi tayo uuwi sa langit. Ang purpose ng Diyos, na ang gusto ng Diyos ay buong mundo ay maligtas sa apoy na ibigay. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. We have no money, but we have faith, knowing the meaning of life. Sa Kristiyano na walang kapera-pera, wala yung mga bagay na mayroon sa lupa na nag-enjoy. Pero yung real life niya sa paglilingkod, mayroon siyang faith na pananampalataya. That is a real meaning. Pananampalataya. Kung mayroon kang matibay na pananampalataya, mayroon kang compassion for those. Mayroon kang real na pananampalataya, real life sa pananampalataya mo sa Diyos, nagbibigay ka sa giving, tithes and offering, first offering. Dahil sa ating pinagpaguran, temporal lang yun at nanggaling din sa Diyos. Pagkatapos sa buhay nito, maaani din natin ang eternal reward. Meron tayo eternal reward. Kaya yun po ang natin.
Tinan po ang mayaman. Maraming pera, hindi man masaya inside. Masaya outside, pero inside. Malungkot. Ganun din ang Kristiyano sa malungkot niya ang Kristiyano panlabas, pero inside natutuwa. Dami yan. Ha? Kaya, magkaiba ko, yung pong mayaman na walang Diyos. Masaya outside, pero panbuo, malungkot. Si Solomon nga sabi si Solomon. Solomon is saying about this poor man sa verse 9 that it is better to have a little and really enjoy it than to fantasize about much and never accomplish. It is better to have a little but accomplish more in the sight of the Lord rather than you have much but little accomplish unto the sight of the Lord. Maliwanag ba? There is nothing wrong with ambition as long as they are for God's glory. Walang masama sa ambisyon kung ito po ay tinataas ng Diyos. Wala rin ambisyon yung maging mayaman ka. Wala rin problema kung ikaw po ay magkaroon ka ng maraming ari-arian. Kung ito po ay ginuglory mo ang Diyos, ginugglorify mo ang Diyos, ikaw ang Diyos ang nakikita, yung buhay na mayroon ka at nagkaroon ka ng ari-arian na purihin ng Diyos. Gusto ng Diyos yan. Pero karamihan sa mayaman, nakakalimutan. Yun ang delikado sa mayaman. Nakakalimutan. Di mas maganda yung mahirap, hindi mo nakakalimutan. Amen? Dahil sa yung mayaman ka, nakalimutan mo manalay, nakalimutan mo basa ng Bible, dahil sa mahal ng ganyan, dahil busy-busy ka. Ang mahirap pa na nga, mahirap pa tayo, busy-busy pa rin. Makinig. It is better to obey rather than sacrifice na ay somewhere. Self-growth. I challenge you in verse, stay faithful in serving the Lord to glorify the name of God. Amen? Magandang umaga po and a blessed day.